Pag-aral ng bantayan. MG Tanong Iltisagot. Para essay linggo na Mayo 25 tandang bawas 31, 2026. Tema, magpakita ng kaunawaan at makakatagpo kilil ng tagumpay. Sa artikulong ito, tututuan tayo sa kung paano makakatulong sa atin ang pagpapakita ng kaunawaan upang matagumpay na harapin ang mga mapaghamong sitwasyon. Maingat kung binasa ang mga talata, binuod ang mga ito, at inilahad ang mga sagot sa maikli at simpleng mga pangungusap upang matulungan kang magbigay ng makabuluhang mga komento sa inyong pulong sa kalagitnaan ng linggo. Simulan na natin. Tanong 1 tandang bawas 2. Ano ang kaunawaan, at paano ito makakatulong sa atin? Sagot, ang kaunawaan ay ang kakayahang tumingin ng lampas sa halata at unawain kung bakit nangyari ang isang bagay o kung bakit kumilos ang isang tao sa isang partikular na paraan. Ang katangiang ito ay tumutulong sa atin na tumugon ng matalino sa halip na emosyonal. Karagdagang komento, mula sa Kawikaan 10:11 at awit 4. 4. Ang kaunawaan ay makakatulong sa atin na kontrolin ang ating pananalita, manatiling kalmado, at malaman kung kailan dapat manahimik. Nakakatulong din ito sa atin na kontrolin ang galit, tanggapin ang pagtutuwid, at kumilos sa mga parang na kalulugod kay Jehovah at makikinabang sa iba. Tanong 3. Sino si Naaman? Sagot, si Naaman ang pinuno ng hukbong Syria at isang prominente at iginagalang na lalaki sa Syria. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mataas na posisyon, siya ay nagdusa ng ketong. Tanong 4. Paano nagpakita si Naaman ng kaunting pananaw? Sagot, nagpakita si Naaman ng pananaw sa pamamagitan na mapagpakumbabang pakikinig sa payo ng aliping babaeng Israelita sa halip na paalisin ito dahil sa kanyang mababang posisyon. Sineryoso niya ang mga salita nito at pumunta sa Israel upang humingi ng lunas sa kanyang ketong. Tanong 5. Ano ang nangyari kay Naaman nang makarating siya sa Israel? Sagot, nang dumating si Naaman sa Israel, natakot si Haring Jehoram at inakala niyang sinusubukan na Syria na magsimula ng gulo. Kalaunan, sinabi ni Eliseo sa hari na ipadala si Naaman sa kanya. Gayunpaman, hindi natanggap ni Naaman ang inaasahang pagtanggap. Hindi personal na lumabas si Eliseo ngunit nagpadala siya ng isang mensahero upang sabihin kay Naaman kung ano ang gagawin upang gumaling. Tanong 6. Ano ang maaring naging dahilan upang maging mapagmataas si Naaman sa mga tagubilin na mensahero? Sagot, maaring nainsulto si Naaman dahil hindi personal na lumabas si Eliseo upang salubungin siya. Bilang isang mataas na opisyal ng hukbo, malamang na inaasahan niya ang espesyal na pagtreto at nadama niyang ang mga tagibilin ay nagpapakita sa kanya ng kaunting paggalang. Tanong 6. Paano nagpakita ng kaunawaan ang mga lingkod ni Naaman, at ano ang resulta? 2 Hari 5:13, 14 na. Sagot, nagpakita ng kaunawaan ang mga lingkod ni Naaman sa pamamagitan na mahinahong paghihikayat sa kanya na muling isaalang-alang at sandin ang mga tagibilin ni Eliseo. Nakinig si Naaman, nagpakumbaba, at sinunod ang mga tagubilin na nagresulta sa kanyang paggaling sa ketong. Tanong 7. Ano ang matututuhan natin mula sa karanasan ni Naaman? Kawikaan 22:4. Sagot, natutuhan natin ang kahalagahan ng kapakumbabaan at kaunawaan. Nagtagumpay si Naaman dahil hindi niya pinansin ang kanyang kapalaluan, nakinig sa iba, at sinunod ang patnubay ni Jehovah. Karagdagang komento, ang kapakumbabaan ay nagdudulot ng mga pagpapala. Gayon din, kapag nakatanggap tayo ng payo o direksyon na maaring hindi natin lubos na naunawaan, ang kaunawaan ay makakatulong sa atin na tumugon ng may pagpapakumbaba sa halip na emosyonal o may pagmamalaki. Tanong 8. Sa anong mga sitwasyon maaring mahirapan tayong manatiling kalmado? Sagot, maaring mahirapan tayong manatiling kalmado kapag ang iba ay nagsasalita o kumilos sa atin sa isang hindi mabait, hindi patas, o nakasasakit na paraan. Sa ganitong mga sitwasyon, madaling magalit o tumugon ng emosyonal, kahit na sa tingin natin ay may katwiran tayo. Tanong 9. Paano tinetreto ni Nabal si David? Sagot, mabait na pinrotektahan ni David at ng kanyang mga tauhan ang mga pastol at kawan ni Nabal habang naninirahan sa ilang. Kalaunan, nang magalang na humingi si David ng ilang probisyon kay Nabal, malupit at walang utang na loob na tumugon si Nabal. Ininsulto niya si David at ang kanyang mga tauhan sa halip na magpakita ng pasasalamat sa kanilang tulong. Tanong 1. Paano nagpakita ng kaunawaan sina David at Abigail? 1 Samuel 25:32, 33.
Sagot, nagpakita si Abigail ng kaunawaan sa pamamagitan ng pananatiling kalmado, mabilis na pagkilos, at pagbibigay kay David na matalino at magalang na payo. Kinilala niya na si David ay isang mabuting tao at sinikap niyang tulungan siyang maiwasan ang pagkilos ng padalos-dalos. Nagpakita rin si David ng kaunawaan sa pamamagitan ng pakikinig sa payo ni Abigail at pagkilala na ginagamit siya ni Jehovah upang gabayan siya. Bilang resulta, kumalma siya at naiwasan ang paggawa ng isang malubhang pagkakamali. Tanong 11. Paano makakatulong sa atin ang pagpapakita ng kaunawaan kapag tayo ay napukaw ng galit? Kawikaan 19 oras 11 minuto. Sagot, ang pagpapakita ng kaunawaan ay nakakatulong sa atin na manatiling kalmado at maiwasan ang padalos-dalos na reaksyon kapag tayo ay nagagali. Ang kaunawaan ay makakatulong sa atin na kontrolin ang galit at palampasin ang mga pagkakasala. Tulad ni David, maaari tayong manalangin kay Jehovah at maglaan ng oras upang pag-isipan ang mga bagay-bagay mula sa pananaw ni Jehovah bago tumugon. Makakatulong ito sa atin na kumilos ng mapayapa at maiwasan ang pagsasabi o paggawa ng isang bagay na maaari nating pagsisisihan sa kalaunan. Tanong 12. Paano tayo matutulungan ng iba na magpakita ng kaunawaan at manatiling kalmado? Sagot, maaaring gamitin ni Jehovah ang mga may gulang na Kristiyano upang tulungan tayong makita ang mga bagay-bagay ng mas malinaw at mahinahon. Ang paghingi ng payo mula sa matatalino at may espiritual na kaisipan ay makakatulong sa atin na maiwasan ang emosyonal na reaksyon. Gayon din, maaari nating tularan si Abigail sa pamamagitan na mabait na pagtulong sa iba na makita ang pananaw ni Jehovah at manatiling kalmado sa panahon na mahihirap na sitwasyon. Tanong 13. Paano tayo matutulungan ng kaunawaan na makita ang higit pa sa ating mga kinatatakutan? Sagot, ang kaunawaan ay tumutulong sa atin na maalala na ang kapangyarihan ni Jehovah ay higit na nakahihigit kaysa sa anumang nakakatakot na sitwasyon na maaring maharap natin. Mula sa awit 27, natututuhan natin na matutulungan tayo ni Jehovah kahit na tila napakahirap ng mga pangyayari. Pag-asa o kawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pagtutuon sa lakas ni Jehovah sa halip na sa ating mga takot, mahaharap natin ang mga hamon ng may higit na lakas ng loob at tiwala sa Kanya. Tanong 14. Bakit maaring nag-atubili si Jonas na tanggapin ang atas na ibinigay sa kanya ni Jehovah? Sagot, maaaring natakot si Jonas dahil ang Nineve ay isang marahas na lungsod ng Assyria na kilala sa kalupitan at pagdanak ng dugo. Ang mahabang paglalakbay at ang mapanganib na reputasyon ng mga tao ay malamang na nagpamukhang napakalaki ng atas, na naging dahilan upang tumakas si Jonas sa halip na tanggapin ito. Tanong 15. Paano nagkaroon ng higit na tiwala si Jonas kay Jehovah? Jonas 2:6. Sagot, nagkaroon si Jonas ng higit na tiwala kay Jehovah matapos mahimalang iligtas ni Jehovah ang kanyang buhay. Napagtanto ni Jonas na may kapangyarihan si Jehovah na iligtas at protektahan siya. Nakatulong ito kay Jonas na tumingin ng lampas sa kanyang mga takot at magtiwala na matutulungan siya ni Jehovah na may sagawa ang atas sa Nineve. Tanong 16. Paano makakatulong sa atin ang kaunawaan sa mga nakakatakot na sitwasyon? Kawikaan 20:25. Sagot, ang kaunawaan ay tumutulong sa atin na tumingin ng lampas sa ating mga takot at magtiwala sa suporta ni Jehovah. Ang takot sa tao ay maaring makabitag sa atin, ngunit ang pagtitiwala kay Jehovah ay nagdudulot ng proteksyon. Tulad ni Jonas, maaari nating alalahanin kung paano tinulungan ni Jehovah ang kanyang mga lingkod noon at magtuon sa kanyang kapangyarihan sa halip na sa ating mga takot. Nagbibigay ito sa atin ng lakas ng loob na patuloy na maglingkod kay Jehovah ng may katapatan. Tanong 17. Paano tayo magkakaroon ng higit na kaunawaan? Sagot, nagkakaroon tayo ng higit na kaunawaan sa pamamagitan ng maingat na pag-aral ng salita ni Jehovah at pananalangin para sa kanyang banal na espiritu. Mula sa awit 32, 8, nangangako si Jehovah na gagabayan at tuturuan tayo. Habang binubulay-bulay natin ang mga prinsipyo ng Biblia at hinihingi ang tulong ni Jehovah sa panalangin, matututo tayong makita ang mga bagay-bagay ng mas malinaw at tumugon sa mga parang nagpapakita ng kaisipan ni Jehovah. Tanong 18. Ano ang determinado mong gawin? Sagot, determinado akong patuloy na hanapin at pahalagahan ang kaunawaan mula kay Jehovah at ilapat ito sa lahat ng sitwasyon. Sa paggawa nito, may iwasan kong lumihis sa daan ng kaunawaan. Determinado rin akong hayaang ang kaisipan ni Jehovah ang gumabay sa aking mga desisyon,
na humahantong sa tagumpay sa paglilingkod sa Kanya ng may katapatan. Paano natin may papakita lienji kaunawaan, tulad ng ginawa Enay? Na Aman, sa pamamagitan na mapagpakumbabang pakikinig sa mabuting payo, kahit na hinahamon nito ang ating pagmamataas o mga inaasahan. Nagpapakita tayo ng kaunawaan kapag handa tayong sumunod sa utos ni Jehovah sa halip na ipilit ang sarili nating paraan. Sina David at Abigail, sa pamamagitan ng pananatiling kalmado sa mga sitwasyong tensyonado at pagsasaalang-alang sa pananaw ni Jehovah bago tumugon. Ang kaunawaan ay tumutulong sa atin na makinig sa matalinong payo, kontrolin ang galit, at maiwasan ang paggawa ng malulubhang pagkakamali. Si Jonas, sa pamamagitan ng pagdaig sa takot at pagtitiwala kay Jehovah sa halip na tumakas sa mahihirap na atas. Ang kaunawaan ay tumutulong sa atin na tumingin ng higit pa sa takot at magtuon sa kapangyarihan, proteksyon, at patnubay ni Jehovah. Salamat sa panonood.